Hello Kathden fans! Ang ating mga items, Kathden Spotted. Palagay ang loob ng bawat isa ng Kathden mga kasembreros. And then itong bagong bahay or condo doon ni Ma'am Catherine ay kanyang ipinakita mga kasembreros. So unahin ko ito. Ito ay post na naman ng Showbiz Plus mga kasembreros. Okay, medyo i-debunk natin ito mga kasembreros ha. Sabi dito ng Showbiz Pulse, 5 days ago, medyo late ko ng kagabi na nakita ko lang to kagabi mga kasembreros, no? Sinira ang nakaraan. Handa ka na bang masaksihan ang most shocking plot twist sa buhay ni Catherine Bernardo? Ang queen ng showbiz na minsan ng simbolo ng forever sa publiko ay tahimik na giniba ang lahat ng inaasahan. Iniwan niya ang comfort zone at ngayon ay solo at independent nang namumuhay sa kanyang kondo sa isang cold, calculated move na nagpapakita ng kanyang walang katulad na paninindigan. Ang desisyong ito ay isang final blow sa mga nakakulong pa rin sa anino ng kanyang nakalipas na pag-ibig. Ang dating teen queen ngayon ay isang mature queen na nagtatakda ng bagong standard para sa sarili at sa susunod na lalaking papasok sa kanyang buhay. Huwag palampasin ang lahat ng... So para siyang parang hindi ko alam kung AI. Yung parang naririnig ko minsan sa mga AI generated na videos. Tapos parang Google Translate. Parang ganun mga kasembreros ang mga terms niya dito. Tapos ang pictures na pinakita niya dito ay nakakatawa. Isa pa yung nakakatawa ito. Ito yung pictures at video mga kasembreros nung bumisita si Ma'am Catherine sa IV Clinic sa Paracao sa Parañaque. So, tapos ang caption niya dito ay Catherine ipinakita na ang new house. New house? Hindi, kidding aside mga kasembreros, ito po ay isang maling information na unang-una, hindi ito condo ni Ma'am Catherine. Pangalawa, hindi ito bahay ni Ma'am Catherine, yung pictures na ito mga kasembreros, no? Ito po ay yung kanyang pagbisita nga sa IV Clinic na bagong branch ni Dr. Ivy Teo. Tapos hindi rin ito bagong bahay niya. May condo si Ma'am Catherine, yes, pero hindi bahay, no? At saka kasi pag private masyado si Ma'am Catherine no, yung kanyang condo, hindi siya, parang never siyang nagpi-picture at nag-share ng video mga kasembreros kapag nasa condo siya. Yun na lang siguro yung kanyang nire-reserve mga kasembreros, no, na privacy na meron siya, no, yung kapag dito yung papasok siya or nasa condo siya ay hindi siya nagsishare ng kanyang photos or dito ng videos publicly. So and we respect that, no, and sana yung ibang fans ay respetuhin din yun mga kasembreros. Yung kay Sir Alden talaga, no, legit talaga yung nagpapagawa siya ng bahay kasi siya mismo at saka si Sir Pat Kaunan ay nagsishare sila ng kanilang pictures at videos mga kasembreros at nagbibigay sila talaga ng update. Hindi katulad kay Ma'am Catherine na sobrang private sa kanyang condo mga kasembreros. So yung bahay nila of course, no, sa Antipolo Rizal ay alam naman natin yan mga kasembreros, pero pagdating dito sa bagong bahay, bagong yung condo na tapos picture na ay ito po ay hindi totoo mga kasembreros. So ayun po, no, so sorry po na-debunk natin ito mga kasembreros. And then next item natin, nag-post si Jason Starr dito, spotted, no, ang Kathden daw mga kasembreros. Tapos picture ni Sir Alden, naka-black sila. Tapos si Ma'am Catherine of course, no, andito rin mga kasembreros. Pero ito po ay kasagsagan pa ng Hello Love Again mga kasembreros. Nasa Stardust sila nito, na kung saan ay parang nagdaos sila ng Thanksgiving party din after ng black screening ng Hello Love Again mga kasembreros. So ito po ay during ng Hello Love Again pa mga kasembreros. Kasama niya dito sina hindi ko rito si Robby, si Maki Pineda at saka si Robby mga kasembreros na kanyang husband. So this was ito lang kasi nakakatawa sa dalawa
yung wala na sa script, wala na sila sa shoot, wala na sila sa promo, ay magkadikit pa rin mga kasombrero ang dalawang ito. So yun talaga yung yung kapanatagan ng dalawa. Kung pa they feel comfortable sa bawat isa. And dati kaya Sir Daniel Padilla, parang hindi ko sila nakitang publicly na ganun yung naka-holding hands or parang naka-angkla yung kamay. Pag may mga interviews, pag may mga so parang napansin, parang dati yung parang parang wala na ako nakita mga videos na ganun mga kasos. Although iba naman talaga yung intimacy nila kasi boyfriend na ni Ma'am Catherine dati si Sir Daniel, iba rin yung usapan mga kasombreros. Pero yun, talagang napansin ko lang. And then ito, next item natin mga kasombreros, tawag dito, si Kath The Nation, ang Kath The Nation mga kasombreros, nag-post sila 2 days ago. Ang kulit kasi ang pangalan ng kanilang Facebook page ay Kath The Nation. Yung kahit saan kayo pumunta, palagay na loob nyo sa isa't isa. So tapos yung picture ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden, dito nga during promo pa ito ng Hello Love Again or shoot ng Hello Love Again pa ito mga kasombreros sa Canada. So ito po ay isa sa mga pictures nila dati na nakuhaan tapos pinost. Si Sir Alden dito ay naka-cap, tapos parang naka-dirty white na polo, tapos naka-t-shirt na puti. Si Ma'am Catherine naman ay parang naka-violet, at saka naka-relo mga kasombreros si attorney. And then ito, next item tayo mga kasombreros. Si Sir Alden na feature yung kanyang mga pictures nung bata-bata pa siya mga kasombreros. So part ito ng kanyang Alden Trendsetter na page mga kasombreros. Nag-repost sila ng mga young pictures ni Phenomenal Box Office Cinema King. So sino mag-aakala na ang tisoy na ito, ang binatilyong ito dati ay magiging mukha ng kindness, magiging mukha ng GMA, magiging mukha ng achievements at saka breaking records mga kasombreros, magiging mukha ng multimedia star, magiging mukha ng billion na income sa Hello Love Again, magiging mukha ng ambassadors ng napakaraming endorsements mga kasombreros. Sino mag-aakala ang tisoy na ito ay magiging susunod pala na Ding Dong Dantes, actually parang number 1 endorser si Sir Alden ngayon, parang nalalagpasan niya. Kasi yung advocacy, naisip ko lang kapag merong asawa na or parang iba kasi yung galaw ng buhay may asawa at saka may anak mga kasombreros kumpara kay Sir Alden na single. So yung mga advocacies niya, tumutulong siya sa kaliwat kanang institutions, may charity works, may foundations and so on. So sino mag-aakala ng binatilyong ito ay magiging mukha pala ng pagtulong at saka purpose, click kindness at saka purpose sa buhay mga kasombreros. Talagang nakaka-amaze lang ang journey ni Phenomenal Box Office Cinema Queen King mga kasombreros. And then ito, Power Up Place, ang post niya ay 5 hours ago. Sabi niya ito, nag-ingay ang social media matapos kumalat ang isang video na umano'y kuha kina Catherine Bernardo at Alden Richards habang magkasamang kumakain sa isang restaurant. Maraming fans ang kinilig sa kanilang natural at relaxed na vibe, dahilan para agad ito mag-trending online. Bagamat walang opisyal na detalye tungkol sa naturang outing, mas lalo nitong pinasaya ang Catherine supporters na sabik sa bawat update tungkol sa dalawa. So ito, medyo mag-agree ako dito sa pinost ng Power Up Place mga kasombreros. Unlike dun sa nakaraan nila na magpapakamatay doon si Sir Alden dahil kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Ito, naipost ko na itong nakakap si Sir Alden, yung nasa gitna na parang kumakain siya sa restaurant. So, pero yung iba, yung sa kaliwat kanan, ay during promo pa nila ito ng Hello Love Again mga kasombreros. If I'm not mistaken, papunta sila ng Cebu. Cebu or Jensen nito mga kasombreros sa outfit nila dito. Ang lang dito is mabuti na lang sinabi niya sa huli na bagamat walang opisyal na detalye tungkol sa naturang outing, mas lalo nito pinasaya ang Catherine supporters sa sabihin about it. So yun, buti na lang sinabi niya ito kasi alam naman natin nakikita sila privately, pero yung videos, yung pictures, yun lang talaga ang medyo wala pa mga kasombreros. So yun, buti nilang binawi niya na hindi official
nagkita sila mga kasembreros. Kasi kapag meron, talagang tayo ang pinakaunang makakakalap ng information mga kasembreros na nagkita ang Kath din mga kasembreros, no? So yun po. And then ito, ang Jamie Sparkle Artist, of course, nag-post ng ganap ni Sir Alden kahapon sa kanyang pagtulong. And dito ko nalaman yung pangalan pala niya is Care-A-Van. So it's either Care-A-Van or Care-A-Van. Yung A dito stands for Alden Richards na yata. So Asia, sabi dito ng Jamie Sparkle Artist Center. Pasensya na ko sa baboy mga kasombrero sa bagong pakain lang, pero papaluin na naman yun mamaya ni nanay. Sabi niya dito is, as Asia's multimedia star Alden Richards celebrates 15 years in the industry, he continues to pay it forward. Alden Richards, through the ARXV Care-A-Van, he dedicated his Sunday to visiting Tahanang Walang Hagdan East Avenue Medical Center and PAWS, or the PAWS Animal Rehabilitation Center, bringing with him gifts, goods, essentials, uplifting words, and meaningful moments shared with everyone he spent time with. So, tapos pictures, no, ni Sir Alden kahapon. Nakakatuwa, no, nakaka-bless talaga ito. So, it's really a good example. Ano siya eh, hindi lang siya, exceptional siya ng mga kasambreros. Kumbaga pa sa ating English vocabulary na pwedeng gamitin ay outlandish, unique, no, very queer yung kanyang kindness talaga mga kasambreros. So, hindi lamang siya sa iisang occasion or sa iisang institution, kundi maging sa sino man na pwedeng tulungan mga kasambreros. And yun naman yung parati niyang sinasabi, no, na sino pa ba ang pwede nating tulungan today, no? Sinasabi niya sa kanyang team mga kasambreros, sino pa ba ang pwedeng tulungan, sino pa ang pwedeng ang mga nangailangan talaga, and so on mga kasambreros, especially sa mga marginalized na mga people or sectors mga kasambreros, yung mga nasa ospital parati, parang bedridden na, no, talagang ibang ko pa, you need solid at saka close na faith mga kasambreros kay Lord Jesus Christ para mag-perform ng ganitong mga acts. Kasi ano siya eh, he's really making a difference. And yung difference na yan, hindi lang siya sa labi, hindi lang siya sa bibig, hindi lang siya sa mere words mga kasambreros, kundi talagang sa totoo ko pa action, no, man in action mga kasambreros talaga si Sir Alden. So sana magpatayo siya ng ano, no, ng meron na siyang ano, no, meron na siyang AR Foundation. So baka ibang ano naman, ibang institution, no, let's say talent agency, no, po pwede rin kapag magkaroon siya ng ano, ng talent agency, yung kunyari magpapa-audition, magiging manager siya, no, maging manager, mag-handle siya ng mga artista, or po pwede rin magpatayo ng serving school, no? O ganun siya mga kasas, pwede yan, no? AR School Incorporated, basta, no, AR Institute. So parang ganun mga kasambreros, or magpatayo siya ng, yung mga pasimple-simple, pauna pa, parang ano lang, parang starting lang na mga ano, na mga eskwelahan, let's say, 4 na classrooms, no? Isang first year high school, isang grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. So parang ganun ba, no? Tapos sa susunod, kapag nag-run yung school, maraming nag-sponsor, at saka mapapasahod niya sariling employees and so on. So mag-a-add na naman. So parang ganun, no? Magandang ano rin yun, magandang adikain. No, sana marinig tayo ni Sir Alden. Ni Sir Alden mga kasambreros. So yun po. Pero moving forward, next item natin, post ni Kimberly Espina 6 hours ago, ang tatlong prinsesa ng ABS-CBN, si Ma'am Kim Chu, si Kath, tapos si Ma'am Liza Soberano mga kasambreros. So tapos pictures ni na Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Liza at saka ni Ma'am Kim Chu mga kasambreros. So bakit hindi nasali dito si ano? Sa bagay, si Sarah Geronimo kasi at saka si Nadine Lustre. O pwede rin si Nadine mga kasambreros. Depende na sa taste, no? Mga kasambreros. Tapos may mga corona ang tatlong ABS-CBN stars mga kasambreros. Si Ma'am Catherine, si Ma'am Kim Chu at saka si Ma'am Liza Soberano. So sobrang sikat ng Liza ngayon, no? Parang ka-level na daw niya si Justin Bieber at saka si Taylor Swift mga kasambreros sa Hollywood, na sobrang sikat na mga kasambreros. And then ito, ang cute ng post ni Maria Gracia
Sabi nito, kung isa ka talaga or kung talaga isa kang fan ng Kath, then pusuan mo nga. Tapos 8 hours ago mga kasos, picture ng Kath then nung naka-brown sila sa Hello Love Goodbye mga kasombreros, tapos tinatakpan ni Alden kunwari yung mata ni Ma'am Catherine, tapos nakasmile or nakangiti si attorney mga kasombreros. So sobrang cute lang ng dalawang ito. And then yung ate ni Ma'am Catherine, nag-post siya, ang cute nito kasi nag-post siya sa mga ganap ni Lexine. Sabi niya parang time out muna daw sa dancing kasi diba nagkaroon sila ng dance competition nakaraan. So parang iba-iba, no, modeling, singing, marami siyang ganap actually, or acting. Sa acting naman dito ay kasama niya si tita niya Kath, mga kasombreros, no. This was part of their AIA na endorsement shoot mga kasombreros ni Lexine. So ang bilis ng panahon, next year baka magkasing height na sila ni tita niya Kath, mga kasombreros, no. So ang post na ito ay kay tita niya or kaya ate niya Chrysler, mga kasombreros. So tapos dito sa isa AIA acting, kasi naging part na rin si Ma'am Catherine si Lexine, no, ng AIA shoot nila at ng Magic Sarap yata. So yun, parang nag-extra na rin si Ma'am Lexine. Tapos dito sa singing, kumakanta siya, no, tapos maganda, no, may potential din talaga ang batang ito, mga kasombreros, kung papasukin niya ang showbiz sa susunod. Tingnan na natin kung ano yung landas na approve sa kanyang mama, no, na si Ate Chrysler, mga kasombreros, at saka approve din of course at gugustuhin ni Lexine, no. Masyado pa siyang bata para mag-decide pero in the meantime ay dapat niyang enjoy kung ano yung mga activities na gusto niyang gawin, mga kasombreros. And then ito, share ko, sobrang sobrang power. Ito yung time na nagpa-baptize si Joros Gamboa, mga kasombreros. Parang siya pala yung nag-lead, no? Sabi dito, Joros Gamboa leads his family in baptism, declaring to the world that they belong to our Lord Jesus and choose to follow. So this was posted by Christian Video Songs, mga kasombreros. Si Pastor Jeff, no, kilala ko ito si Pastor Jeff, taga TV5 ito, nakasama ni Joros, mga kasombreros. Si Pastor Jeff ay kasama ni na Ted Filon, ni DJ Chacha, mga kasombreros, no, sa Radyo 5. So yun po, no, talaga nakakatuwa lang at saka nakaka-bless itong buhay ni Sir Joros Gamboa din po. And then last item natin, mga kasombreros, ang 4 hours ago nag-post ang Catherine Blue Hearts ng ang tawag dito ng achievements ni Ma'am Catherine during sa kanyang last year and previous years, mga kasombreros, ng kanyang pagiging artista. So ito po ay parang yung mga awards niya, no, 72nd Famous Awards. So yung parang mga nominations and achievements ng Catherine, mga kasombreros. Sabi ng Catherine Blue Hearts, Kath's phenomenal performances and Taquilla in Hello Love Goodbye and Hello Love Again are undeniably top tier, but it was Kath in AVGG that resonated the most, as she masterfully brought a unique edge to the characters, delivering supreme justice to the unconventional role, earning her an Urian nod and a famous. So yun, agree ako dito kasi yung character kasi niya dito sa A Very Good Girl, iba, parang may may mood swing, nag-iiba bigla yung kanyang mood, tapos parang parang minsan baliw-baliwan, pero tawag dito, ang galing niya mag-change ng mood, parang seconds lang, mag-change agad siya ng mood and so on, mga kasombreros. So talagang tawag dito, hindi nakapagtataka na yung FAMAS and any other award-giving organizations ay talagang napansin ang kanyang galing dito sa AVGG, mga kasombreros. So hats off, no, kaya phenomenal box office cinema queen. So talagang yung AVGG, nagulat niya ako dun kasi parang akala ko baliw ba siya dito.
Parang may konting ano, kasi pag-change ng mood, ang galing, ang bilis, pero kuha niya talaga, no? Perfect yung kanyang acting, mga kasombreros. So, yun po. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakyan po natin ang Word of God. Today is December 8, 2025, Monday na po. Nako, pasukan na naman sa trabaho at saka sa eskwelahan. So, Blessed Monday po as about sa sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda rin po nito mga kasombreros. Ang title natin ay Pagtinanggi si Jesus. Bakit kaya? 1 John chapter 2 verses 22 to 23, who is a liar, sinungaling, but he who denies that Jesus is the Christ, he is Antichrist, who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. Kung titingnan natin ito mga kasombreros, it speaks about the unity between or unity of the Father and the Son, mga kasombreros, between Jesus Christ and God the Father, because they are one, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are three in one because they're Trinity, no? They are three persons but one element, one goal, one baptism, one spirit, united sila mga kasos. That is why they're called Trinity. So three united. Kung kaya siya Trinity. So triune, no? Which means united na tatlo, mga kasombreros. So pag tinanggi doon natin si Lord Jesus Christ, sinungaling tayo. Pag tinanggi natin si Jesus na siya ang Kristo, siya ang namatay sa krus, nagbayad ng ating kasalanan, kung itinanggi natin na siya ang Misaya, kung itinanggi natin na siya ay anak ng Diyos, pag tinanggi natin na siya ay namatay sa krus, tapos sa ikatlong araw siya ay nabuhay, He resurrected from the dead, ay sinungaling tayo. And ang sinumang sinungaling dito ay tinatawag na Antikristo. Okay? Kumbaga pa against, na opposition at kalaban nila ang Diyos. Pag kinalaban natin ang Diyos, pag kinalaban natin si Lord Jesus Christ, ang ending natin ay impyerno, mga kasombreros, kung hindi tayo nagbago. So, ganun po siya. So, kung dininay natin ang Kristo, kasi isa sila, no? Parang ano lang yun, parang yung anak ng kapitbahay mo. For example, inaway mo yung anak ng kapitbahay mo. So, para mo na rin inaway yung magulang ng kapitbahay mo na inaway mo na ang bata, mga kasombreros. Kasi nga, they are parents or they are pamilya, mga kasombreros. Anak niya yun, no? So, ganun din po, mga kasombreros. Kung pag inaway mo ang nanay ng kapitbahay mo, yung anak din mismo ay magagalit sa iyo. So, ganun siya, mga kasombreros, vice versa. Kung inaway mo yung anak, yung magulang ng kapitbahay mo na inaway mo ay magagalit din sa iyo. So, ganun siya. Because mahal nila ang bawat isa, mga kasombreros, more than sa kapitbahay nila. So, family first nga, mga kasombreros. So, mas lalo na po, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, because they are united. They are, iisa sila, mga kasombreros. So kapag wala daw sa atin ang anak na si Lord Jesus Christ, wala din po ang Diyos Ama sa atin. So kapag in-acknowledge naman natin na si Lord Jesus Christ, si Lord Jesus ay ang Kristo, ang Misaya, ang anak ng nag-iisang Diyos sa langit, na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, the great I am, ay nasa atin din po ang kanyang anak, no? Kumbaga pa, He resides in us, mga kasombreros. Kapag nabuhay or kapag present si Lord Jesus Christ sa ating buhay, sa ating tahanan, no, sa ating buhay in general, sa ating pamilya, no, ay nagahari ang pag-ibig, ang pag-unawaan, ang pagpapatawad, ang awa, ang pagbibigayan, ang pagkakaisa, mga kasombreros, ang pagtutulungan, ang pagsusuportahan sa bawat isa, no, na tama, mga kasombreros, ay present din po. Kasi where the Spirit of the Lord is, there is freedom. No? Freedom from or freedom in doing the will of the Father or ang characters ni Lord Jesus Christ, mga kasombreros. So, ganun katindi ang kanyang spirit, ang kanyang pangalan, mga kasombreros. So, ang verse na ito ay, of course, no, nag-emphasize ng critical belief kay Lord Jesus Christ bilang the chosen one of God. So, ang pinili ng Diyos, mga kasombreros, ng Diyos Ama. So, it indicates that anyone who denies this belief is considered an antichrist, meaning they are opposed to or against Christ. They are essentially rejecting both God and the Father and God the Son by rejecting Jesus as the Christ, as they are all interconnected in Christian belief. So, connected. So, parang pag sinabi mo na
ikaw ba yung anak ni ano? Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. So kahit na siya yun mga kasembreros, pag dininay mo, para mo na rin dininay mga kasembreros na hindi nga siya yun, which is siya nga yun mga kasembreros. Napakalaga nito kasi it speaks about the truth Kapag may truth ka sa iyong buhay, nagre-reside sa iyo ang Diyos mga kasembreros na ang kanyang salita. Kung kaya parati nating sasabi parati na it's really important to spend time talaga sa pagbabasa ng Biblia because sa Biblia natin malalaman ang katotohanan mga kasembreros, and the truth shall set us free mga kasembreros. Do you ever wonder about the importance of acknowledging Jesus as the Christ? This verse highlights the significant role as Jesus in the Christian faith, as recognizing Him as the chosen one is a fundamental belief. So parang ano rin dapat, parang basic na yun. Kung hindi na kailangang i-memorize yan, na Jesus is the Christ mga kasembreros, is the Messiah, the Emmanuel, the promised one, the chosen one mga kasembreros from the time of Old Testament, no, the prophets mga kasembreros ay he was already prophesied na may darating talaga na Messiah, may darating na manliligtas na redeemer mga kasembreros at magbibigay ng redemption sa atin sa ating mga kasalanan, no, will forgive us from all of our sins mga kasembreros. So talagang expected na yon. So yung mga hindi naniwala, kahit nasa harapan na nila ang Panginoon, ay hindi pa rin sila naniniwala because they are blinded by Antichrist or Satan. It challenges us to consider the implications of denying Jesus as Christ and emphasizes the interconnected relationship between God and the Father and God the Son. It prompts us to reflect on our own beliefs and understanding of Jesus' role in our faith, encouraging us to deepen our connection with both the Father and the Son. So, ang reminder dito sa atin ay yung yung pag-acknowledge natin na ang Jesucristo, ang Jesus ay ang Kristo at iisa sila ng Diyos Ama mga kasembreros. So and then dapat sa ating sarili ay palalimin natin ba yung ating pananampalataya by having this truth mga kasembreros. So kasi kapag wala sa atin ito at hindi natin alam ito mga kasembreros, parang nabubuhay tayo sa kasalanan na yes, alam natin na si Lord Jesus Christ si Lord Jesus ay ang Kristo, pero ano yung ginagawa natin? Have you ever found yourself questioning the uniqueness of Christ in a world full of different beliefs? Reflecting on these verses can help us reaffirm our faith. They challenge us to examine our beliefs and encourage us to stand firm in the truth of Jesus' divinity, even when it is in countercultural. So, ang mundong ito kasi diverse na tayo mga kasembreros. Maraming mga beliefs, maraming mga paniniwala, maraming mga religions, maraming mga kultura, maraming mga tradisyon, maraming mga, mga superstitious beliefs, maraming mga tribo, maraming mga lahi, maraming mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba na hindi tunay na Diyos. So, multiverse ng mga paniniwala, maraming philosophies, ang iba naniniwala sa science, hindi sila naniniwala sa Diyos, ang iba naman naniniwala kay Jose Rizal na siya ang Diyos, no? Kahit sino, marami mga kasmas na naniniwala na hindi marami ang naniniwala sa mga bagay-bagay, sa mga tao, ginagawa nilang tao ang Diyos, ginagawa nilang Diyos ang tao, ginagawa nilang Diyos sa mga hayop, no, sa ibang bansa. So pero ang ending nito mga kasmas ay kapahamakan, because if we don't and they don't believe in the Lord Jesus Christ, no, and God the Father, so ang eternal condemnation ang magiging kahinatnan nito mga kasembreros. So marami mang kultura, ito yung test pagsubok din ito mga kasembreros sa atin na mga solid na faithful believer, because if we are being swayed by this multicultural world mga kasembreros, maraming mga kultura, maraming tradisyon, paniniwala, etc. Kapag nagpadala tayo sa mga ito, ay tayo rin po ang talo sa huli mga kasembreros. So sa final thought natin, 1 John chapter 2 verses 22 to 23 calls us to a deep and unwavering commitment to Jesus as the Christ. It challenges us to recognize any denial of this truth as aligning with the spirit of Antichrist. So anything na hindi tayo niniwala ay nakikipagsanib, puwersa na tayo sa kay Antikristo mga kasembreros, Antichrist, which is paparusahan ng Diyos sa huli mga kasembreros. So
Let's acknowledge that Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah, the one born in Bethlehem and lumaki sa Nazareth, mga kasunod, no? Jesus Christ of Nazareth, no? The one who died on the cross, on the third day rose again by God the Father. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? Nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, katotohanan na si Jesus ang Kristo at wala nang iba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasunod, and paalam po.